Hey, welcome to my video diary, part 2, here in Phuket, Thailand. It is our last day here and tomorrow morning is our flight to Bangkok. So, we woke up early today and now we are inside 7-Eleven na malapit sa hotel to buy some snacks para di magutom sa biyahe. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Phi Phi Island, isa sa sikat na tourist destinations dito sa Phuket. Bumili lang ako ng mixed nuts, wafer, and water dahil may food naman doon pagdating sa pier. Andito na yung sundo namin. Let's go! Ang kulit ng daanan dito, para siyang hugis bundok. Siguro bundok talaga siya dati. Yung paahon at pababa niya nakapaslant. Nakaka-amaze kaso di ko alam kung nakikita nyo ng malinaw sa video. And now, nandito na kami sa pier. 1 hour mahigit daw ang biyahe pero wala pang isang oras andito na kami. Dito yung checking or verifying area kung saan group kayo nakasama. So kung anong color ng wristband nyo, yun ang grupo nyo. Team yellow tayo ngayon. Kung meron kang kailangan like towel, clippers, at iba pang gamit na kailangan mo mamaya sa pagsiswimming, pwedeng humiram dito. Towel lang hiniram namin dahil wala kaming nadala. Bale, may deposit lang siya na 300 baht. Ang galing nga kasi pag sinoli mo after ng tour, ibabalik din nila yung deposit mo basta di mo maiwawala. May mga ilang stores din dito na nagtitinda ng hats, waterproof phone cases, waterproof bags, sunglasses, at marami pang iba. Here are the free snacks for breakfast. Porridge, sandwiches made with 2 kinds of flavors, cereals, and meron pang iba. Nag-coffee lang kami habang naghihintay. I mixed Milo and coffee. So, here's the map and those are the stopping points. Akala ko ito yung boat namin, di pa pala. Siya ang tour guide namin for today's adventure. Actually, madami sila nakasama namin. Ine-explain na niya yung mga pupuntahan namin. So, there will be 7 stops. May mga area na di kami pwedeng bumaba. May area na pwedeng bumaba pero di pwedeng mag-swimming. Picture-picture lang. At meron ding area na pang snorkeling. Lahat ng tour guide namin ang gagaling nilang mag-explain. Alam na alam nila trabaho nila. Bale, pag nag-explain sila, isang version ng Thai at isang English. Tara, sakay na tayo. Ang dami namin. Akala ko may kababayan tayong makakasama. Kami lang ang Pinoy. Pero maraming ibang lahi. On the way na to our first stop, una naming pupuntahan ay yung tinatawag nilang Viking Cave. Locally called Tampayanak. Viking Cave owes its name to the paintings found on eastern and southern walls of the cave. They represent various types of boats, including what resembles a Scandinavian drakkar or Viking ship. These paintings were possibly made by sailors taking shelter in the cave during a storm. Thanks, Google! Bawal kaming bumaba dito. Di din pwedeng umikot yung boat namin sa area. Kung gusto mo makaikot, you need to pay 300 baht per person para sa small boat na pwedeng umikot sa lugar. And 7 to 8 na tao kayo na mag-share. Pwede mo din naman bayaran ng buo kung ayaw mong may ka-share. Ang galing nga kasi sa bawat boat may kasamang pwedeng mag-picture sa inyo. Ang ganda ng kulay ng tubig. Nice! Ang galing na minsan blue, minsan green ang kulay ng tubig. Grabe, nakakamangha yung mga ganitong makikita mo, no? Isipin mo, ang galing talaga ng lumikha ng lahat ng to. Ang alam ko sa part na to pwedeng mag-swimming kasi tinanong kami ni Sir Bankero. Kaso masyado pang maaga para mabasa. Papunta na kami ngayon sa aming second stop. So, our next destination is the Maya Bay. Ang Maya Bay ay mas sumikat dahil sa movie ni Leonardo DiCaprio na The Beach noong year 2000. Kaya naman simula noon, ang daming turista dito. Pero dahilan din yon kaya nasira mga coral sa lugar, kaya napagdesisyonan na isara ang Maya Bay noong 2018 para maiayos ito uli. January 2022, after ng COVID, binuksan ito uli para sa mga turista. Pero hindi na kagaya noon.
May mga rules and regulations na sila and sinasara pa din nila ang Maya Bay taon-taon for 2 months. May designated area for parking ang mga bangka. Bawal na lumapit ang mga bangka at magbaba ng anchor malapit sa Maya Bay. Kaya naman nagtayo sila ng daungan at itong daanan, kagaya sa nakita niyong dinaanan namin kanina. Idadrop lang ang turista at aalis na uli ang mga bangka. Then babalik ang mga bangka pag kailangan na sunduin ang mga sakay nito. At ito, naglalakad kami papunta ng Maya Bay. Bawal nang maligo or mag-swimming sa Maya Bay. Ang mga turista ay pwede lang mag-picture. Pwedeng lumusong sa tubig pero hindi lalagpas sa tuhod. Pinawasan na din nila ang number ng turista na allow everyday. They are very strict about their regulations para ma-protect ang mga corals at black-tip sharks that have returned to the bay. Hindi lang yung sakay ng boat namin ang andito sobrang daming tao. May stores din dito kung saan pwede bumili ng snacks, drinks, lalo ganitong oras, mainit, kailangan natin yun. Grabe, ang ganda talaga. At ang dami ding tao, di pwedeng di ako makasingit at makakuha ng magandang picture. Paalala lang po, always pay attention sa mga gamit nyo kasi may isa sa mga kasama namin ang nawala ng bag. Nahanap naman pero wala na yung pera sa wallet niya and credit cards. Buti na lang yung bag na hanap pa kasi andun mga ID niya and most important ang passport. Pabalik na kami. Next destination namin ay pwedeng mag-snorkeling. Syempre wala akong video ng ilalim kasi di naman pang mayaman tong pang video ko. Sobrang enjoy pero may konting takot din. Baka mamaya kung anong sea creatures ang makita ko or lumapit sa akin. Marunong akong lumangoy pero di ako magaling lumangoy. May mga oras na gusto kong tanggalin yung life vest at tignan ng malapitan yung mga corals and fish. Pero dun tayo sa safe, tsaka may mga sea urchin at nabulol na nga po tayo. Excuse me po. At yun na nga, ang hahaba ng mga spikes ng sea urchin. So no thanks. Magdodoble ingat tayo. So, tandaan nyo kahit saan, kahit ano pa yan, mas mag-e-enjoy tayo kung mag-iingat tayo palagi. Kaya wag nyong kakalimutan magbaon ng Biogesic. Ingat! And here we are at the Monkey Bay. May mga monkey dito kaya siguro siya tinawag ng Monkey Bay. Pero di kami pwedeng lumapit, not totally banned. Sabi ni tour guide para maingatan ang mga turista, hindi nakasama sa tour yung stopover sa area ng malapitan. Dahil sa biting incident before, may nakita kami mga 4 lang na monkey since malayo kami. Pero natatanaw namin yung iba na nagbibigay ng food. And now we're heading to our next destination. Ano kayang meron? Let's see! And at this moment, we have just reached Tonsai Bay in Pipidon. Hi, Kuya Pogi. Hirap na hirap siya pero masaya pa rin. So, dito tayo magla-lunch. It's a lunch buffet. Sa pier pa lang, tatanungin na kayo kung may allergy ba kayo, kung di kayo kumakain ng pork or vegetarian. At kung di kayo makontento sa pagkain, merong McDonald's, marami ring pizza shop, convenience store, and local restaurants. Marami kang pagpipilian. Pero another gastos yun, kaya dito na lang tayo kasama to sa package natin. Tara, check muna natin anong food. Excited na ako. So, syempre, di mawawala ang fruits. My favorite watermelon and her favorite pineapple. Rice, syempre, pansit, patis na tinipid sa sili, joke, pork, may fried chicken, mala chop suey, mala sinigang na sabaw with shrimp. Meron ding fish kung ikaw ay isang pescatarian. Maraming tao pero may 2 area na kuhanan ng food kaya di mahaba ang pila. May iced water, tea, and coffee din. Yung soup nila, 9/10. Yung fried chicken, 10/10. Nakailang balik nga ako, nasulit ko yung buffet. And meron palang nag-iikot na namimigay ng free Thai mochi. Para siyang chocolate popia. PP Banyan Villa. Grabe yung puno, ang laki. May naninigarilyo kaya dito tuwing gabi. Joke lang ha. Nakakatuwa na naaalagaan nila itong puno ng ganito. Ang taas. Ilang taon na kaya to?
May ilang minuto pa. Kahit busog, ilakad natin para masulit. Ang galing kasi kahit maliit na island to, yung mga presyo nila dito di ganun kamahal. So, habang nag-iikot, bantay sarado kami yun sa oras. Bago pa bumaba sa boat, sinasabi na ng mga tour guide kung anong oras at saan ang kitaan. Hindi pwedeng malate kasi may mga daungan na hindi pwedeng magtagal yung mga boat. Isa pa para di abutin ng gabi. Tara, tignan natin kung anong meron dito. So, ito ay Atom Resto, TP, merong barbershop, merong tindahan ng mga damit, ang ganda, ang colorful. Chef Kag Thai Cuisine. Ano pa bang meron? So, merong nail salon. Ito mukhang maganda pero wala tayong time para pumasok. Dito naman ay mga hats and sandals. Jewelries, accessories, ang gaganda. Ang daming pagpipilian. Ang sarap ipampasalubong pero may budget tayong sinusunod. Babawi po kami sa susunod. Window shopping muna tayo ngayon kahit walang window. Hello little elephants and my turtles. Itong mga earrings, sobrang gustong gusto ko sila. Ang gaganda nilang lahat, di ba? Time's up! Balik na tayo sa ating bangka. Sa mga kagaya ko na gumagamit ito sa biyahe, alam nyo na, mabisang pampaganda. Joke lang! Papunta na kami sa huling destination. At andito na nga tayo sa ating last stop. Pwede mag-swimming dito. May mga nagsiswimming, sunbathing, snorkeling. Kami nagpipicture-picture lang para masulit yung ganda ng lugar. Pero kahit di ka mag-swimming, talaga palang mangingitim ka pa rin. At okay lang yun. Katibayan yun na talagang nag-enjoy ka. Parang ang saya mag-bonfire dito sa gabi. Yung kasama pamilya mo or kaibigan. Tapos magigrill kayo ng marshmallow, hotdog, pork chop, talong at okra, isda, kung ano man ang gusto mo. Tapos may sausawan na toyo mansi na may maraming sibuyas. At syempre, hindi dapat mawawala ang sili. Katatapos lang natin kumain kanina, para na naman akong natatakam. Katulad ng mga ibang mga island na napuntahan natin kanina, may tindahan din dito. Hindi na kami bumibili kasi may unlimited free water and canned Pepsi naman sa bangka. So, bago kami bumaba, kumukuha na kami. Di ka na matutuksong bumili, makakatipid ka na. Mag-ingat nga pala kayo sa mga punong kahoy at halaman. May mga iba kasi na matinik. So, make sure na kung maglalakad kayo sa ganitong parte, naka-sleepers kayo. Pag ganito ang paligid, ang sarap magmuni-muni, mag-meditate, mag-isip-isip, mangarap. Gusto ko pa sanang pumunta doon sa pinakadulo. Kaso hindi pwede kasi binigyan lang kami ng ilang minuto. I mean, pwedeng pumunta doon pero baka kasi di kayanin ng oras. Ang alam ko, binigyan lang kami ng mga 45 minutes sa island na to. Ang kulit ng kulay ng buhangin, magkaiba yung kulay. Nice! Sinong bumibili ng ganito nung elementary days nila? Aminin nyo, bumili kayo nito noon. Ano nga kasing tawag dito? Alam ko na, hermit crab. Nung bata ko ang tawag ko dito, komang. Pero sabi ng mga classmates ko noon, omang. Kayo, anong tawag sa inyo nito? And there's another one. DJ Kali! Oh, diba? May papakuan sila. Maliban sa Coke, para sa akin pangalawa to sa sagot sa uhaw. Sakto bago kami bumalik ng pier, tamang-tama sa mainit na panahon. On the way na kami pabalik sa hotel namin. Yung oras ng tour para sa akin sakto siya. Di masyadong late ang uwi, so yung pagod mo hindi sobra-sobra. Ayoko rin kasi yung halos wala ka ng energy pagbalik mo.
Kung saan kanila sinundo, doon ka rin nila ihahatid. Ang galing, di ba? Thank you po. Kabkun ka. Ihatid na kami sa hotel namin pero lumabas kami para kumain ng dinner. Chinek namin iba't ibang resto na andito lang din malapit sa hotel namin. At dito na nga kami nagkasundong kumain sa Eden. Ang ganda kasi ng place, maganda yung ambience, ang linis din tignan. Pili na tayo ng ordering. So, we will be ordering steak, pad thai again, and garlic shrimp, pineapple juice, and hot tea. Super fast forward, mag-check out na kami. At andito na tayo sa kanilang counter para magpabook ng taxi. May free shuttle naman sa hotel but since maaga ang flight namin, di kakayanin kung hihintayin namin. 6 a.m. pa lang at 10:20 ang flight namin pero 1 hour kasi ang biyahe namin from hotel to airport. Mahirap na malate kaya doon na lang kami magbe-breakfast. Andito na yung taxi, tara na! Ang babait ng taxi driver dito, tutulungan ka talaga nila sa mga gamit mo. Okay, airport na tayo. Mag-self-check-in muna tayo. At ayun na nga, kaya pala kahit anong input namin ng details ayaw gumana. Di pala kami AirAsia. Nok Air pala ang airlines namin. Napapala nang di nag-check ng ticket. Buti na lang may mabait na staff dito sa airport na in-assist kami. Okay, check-in muna tayo ng ating luggage. Hanap na tayo ng kakainan. Gutom na kami. So, we ordered pad krapao. Sana tama yung sinabi ko. Or yung Thai basil minced pork and soup with dumplings. Ang ina-expect ko, dry siya. Pero may sauce. Not sure kung ano ba yung authentic talaga na luto ng ganito. Try na lang ulit natin sa susunod. Ito yung loob ng Nok airplane. In fairness, malinis siya and ang ganda ng color. Nice! While waiting for takeoff, pwede pa tayong manood. Pero tandaan nyo, pag sinabing airplane mode, kailangan nating sumunod. Sa mga taga Phuket, thank you po. Nag-enjoy kami ng sobra. Khop-kun ka! We have completed our video diary in Phuket. Thank you sa pagsama. Good day!